Una sa lahat, papasok sa isang parking lot sa India ang sasakyang yan. Nang biglang sumulpot mula sa gilid ang isang tumatakbong bata. Hindi na napansin ng driver ang bata at nagulungan ito ng sasakyan. Ang lagay ng biktima, alamin maya-maya lang. Magandang hapon, Pilipinas. Kasamang buong puwersa ng News 5. Ito ang Frontline Pilipinas Weekend. Ilang mambabatas hindi natuwa sa hirit ni dating Pangulong Duterte na patayin ng mga senador. Mahigit 30 bahay na sunog sa Pasay, 4 patay. Air Force Captain kalaboso sa pagbebenta ng matataas na kalibre ng baril online. Pagsabog sa isang mall sa Taiwan, sa pool sa video. Blooms, todo na ang excitement sa pagsisimula ng Biniverse World Tour. At sa Happy Weekend, puntahan natin ang isang pasyalan sa Makati na para sa mga sawi at may hugot. Apat ang patay habang 2 iba pa ang sugatan sa sunog na sumiklab sa isang residential area sa Malibay, Pasay. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Nabulabog ang malaking apoy at sirena ng mga bombero ang mga residente ng Barangay 177 sa Malibay, Pasay, alas 3 ng madaling araw kanina. Mabilis na kumalat ang apoy sa magkakadikit na mga bahay. Pahirapan sa pagresponde ang mga bombero dahil sa makikipot na eskinita. Yung mga fire truck natin ay naglalakihan. At may iba din tayong reported na mga kababayan na nagsira pa ng blinker ng fire truck para lang maagaw yung ating linya. Ang ilang residente nag-igib na ng tubig sa kalapit na ilog para makatulong. Umabot sa 3 alarma ang sunog, nasa 35 bahay ang natupok. Wala po kami na nakuha kahit kinelas. Nahulog na nga ako sa aldanan eh. Diyan po sunog oh. Sunog na sunog, pati yung maalaga kong pusa sunog. Pasado alas 7 na ng umaga nang ideklarang fire out na. 4 ang naiulat na nasawi sa sunog habang 2 ang nasugatan. Kabilang na ang mag-ina ng lalaking ito. Tumalo na nga lang po ng ilog para makasafe po. Wala na po akong nagawa ma'am Alam mo na yun po yung bahay namin ma'am. Wala po siya ng malay ma'am Ano po kasi support na po ma'am. Wala na po talaga ma'am Wala nang choice ma'am Sobrang sakit po, ma'am. Hirap po, magulo. Wala po akong masabi. Grabe, durog na durog po. Masakit. Wala nga nang tanggapin Ganoon lang talaga Ganoon ang buhay Apektado sa sunog ang 50 pamilya. Pinatayan namang aabot sa mahigit 1 milyong piso ang halaga ng ari-ariang natupok. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Samantala, walang kawala sa mga pulis ang 2 hold-upper na abala sa pagnanakaw sa Maynila nitong Valentine's Day. Ang isa pa sa kanila, dati na rin daw nakulong at miyembro pa ng gang. Nasa Frontline po ng balitang yan, si Gary De Leon. Inaresto ang 2 lalaking yan dahil sa pang-hold up sa mismong araw ng mga puso. Pasado alas 3 kahapon sa Malate, Maynila. Pawang mga taga-Pasay City ang mga kawatan at dumayo lang ng Maynila. Ayon sa pulisya, naglalakad ang biktima nang biglang sumulpot ang mga sospek sakay ng motorsiklo. Itong isang biktima natin na isang delivery rider na taga-Paranaque ay kinuna ng cellphone. At nalaman din natin na tinutukan ito ng baril at after nito makuha yung cellphone niya. Nakahingi ng tulong ang biktima at hinabol ang mga sospek na naaresto agad. Nagkataon naman nandito yung ating taga-SIB o yung ating Station Intelligence branch ng Malate Police Station. Nabawi mula sa mga sospek ang ninakaw na cellphone. Nakumpiska rin mula sa kanila ang 2 kalibre 38 na baril at motorsiklong ginamit sa krimen. Ayon sa PNP, dati nang nakulong ang isa sa mga sospek at miyembro ng Sputnik Gang. Aminado siya sa krimen at nagsisisi rin daw. Siyempre mahirap po kasi nasa loob kami. Hindi namin makasama yung mga mahal namin sa buhay.
tanggapan lang kung sa anong pwede mangyari. Ang kanyang kasabwat naman, niyaya lang daw at sumama na rin dahil sa matinding pangangailangan. Kailangan po gamitin po yung pera pampagamot po ng tatay ko po. Kaya ako rin po nagawa. Biglaan lang din po talaga. Bukod sa kasong pang-hold up, maharap din sila sa paglabag sa COMELEC gun ban. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. 34 na Indonesian nationals ang nasagip ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK sa pagkakakulong sa isang pogo dorm sa Pasay. Nakatanggap daw ng tip ang PAOK na isa umanong Chinese big boss ang nagkulong sa kanila. Kinilala ito bilang si Liu Meng. Dati raw itong leader ng isang Philippine Offshore Gaming Operator o Pogo Hub doon. Nagalit umano ang boss matapos tumangging sumama sa kanya papuntang Cambodia ang mga biktima na dati ring mga Pogo worker. Bukod kay Liu Meng, isang admin officer ang nasakote ng mga pulis na humahawak umano sa passports ng mga Indonesian. Nasa kustodya na sila ng PAOK. Arestado ang isang miyembro ng Philippine Air Force na nagbebenta ng matataas na kalibre ng baril kahit may umiiral na election gun ban. Ang suspect online kung mag-alok ng armas. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Castillo. Sa isang parking lot malapit sa EDSA sa Pasay City, nakipag-meet up ang lalaking yan. Illegal daw siyang nagbebenta ng mga matataas na kalibre ng baril online. Walang kamalay-malay ang target, na pulis pala ang kanyang katransaksyon. Binuksan pa niya ang compartment ng kotse para ipakita ang ibinibentang baril. Palingon-lingon pa sa likod ang suspect at nagmamatsyag sa paligid. Nang tila makatunog ang lalaki, doon na siya hinawakan ng mga pulis. Nakatakas naman ang kasamahan ng suspect na sakay ng kotse. Tangay niya ang ibibenta sanang sniper rifle na nagkakahalaga ng 1.2 million pesos. Ayon sa PNP Maritime Group, isang aktibong sundalo ang suspect. Active member siya ng Philippine Air Force with the rank of captain. Meron siyang record sa FAO na nagmamayari siya ng more than 50 firearms sa record. Lubha raw delikado na may illegal na bentahan ng high-powered firearms online. Lalo ngayong nasa gitna ng campaign period para sa Bilang Pilipino 2025. Pag mga ganitong klase na transaction online, malamang walang mga papel yan. Lalo ngayon mga eleksyon, pwedeng gamitin yon ng mga masasama para pang-snipe ng mga kalaban nila sa politiko. Ito raw ang dahilan kung bakit minabuti ng PNP Maritime Group na bukod sa pagbabantay sa ating municipal waters, ay tumulong na rin sa pagsasawata ng loose firearms. Ito mga kontraband na to will be negated or matatanggal sa society or circulation, then definitely lesser yung chances na magagamit sa crime kasi confiscated na natin ito. Mahaharap ang arestadong Air Force Captain sa reklamong paglabag sa Comprehensive Law on Firearms and Ammunition at violation ng Omnibus Election Code dahil sa umiiral na gun ban. Tinutugis naman ang nakatakas na kasabwat. Nagbabalita mula sa frontline, Brian Castillo, News 5. Sa ibang balita, niyanig ng magkasunod na lindol ang Masbate at Eastern Samar kaninang umaga. Sa pool sa CCTV ng tindahang ito sa Claveria sa Masbate ang pagyanig. Nalaglag din ang ilang paninda. Nataranta naman ang ilang mamimili. Sa talapo ng FIVOX, magnitude 5.1 na lindol ang yumanig sa kagagatang sakop ng bayan ng Claveria pasado alas 8 ng umaga. Naramdaman din ang intensity 3 sa Legazpi City sa Albay. Sa Eastern Samar naman, magnitude 5.5 na lindol naman ang tumama sa kagagatang sakop ng bayan ng Hernani pasado alas 9 ng umaga. Walang naitalang pinsala pero posible ang aftershocks sa magkahiwalay na lindol. Pumalag ang ilang mambabatas sa hindi raw magandang biro ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na patayin ang mga senador para makapasok ang mga pambato niya sa Bilang Pilipino 2025. Nasa frontline na balitang yan, si Ria Fernandez. Patayin natin yung mga senador ngayon para mabakante. Yan ang pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa proclamation rally ng PDP laban sa Club Filipino sa San Juan. Pagbibida ni Digong, mas makatutulong ang kanyang mga pambato para masolusyonan ang issue ng bansa. Kung makapatay tayo ng mga 15 na senador, pasok na tayo lahat. Pero kawawa naman. Pero nakakainis kasi yung, hindi naman lahat. Pero, sabi nga,
talking of opportunities, the only way to do it is to pasabugin na lang natin yung Pero hindi ito nakakatawa para sa ilang mga kongresista. Tingin ng isa sa mga prosecutor sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte, taktika ito ni Digong para gawing normal ang salitang pagpatay. Sa 7 articles of impeachment kasi na kinaharap ng kanyang anak, kasama rito ang death threat ng bise kay Pangulong Marcos, First Lady Liza at House Speaker Martin Romualdez. Hindi biro yon. Conditioning yon para ma-normalize ang salitang pagpatay sa isip ng mga Pilipino. Kasi magiging depensa din yun nila sa impeachment trial. So mag-ingat tayo, wag na tayo magpapaloko pa sa ganyang conditioning ng mga taong bayan. If I were the senators, I would not sit quietly taking that statement. Si House Assistant Majority Leader Jude Asidre, sinabing hindi maitatangging mag-ama nga sina Digong at VP Sara na gustong ipapatay ang presidente, House Speaker at Senador. Pero ano nga ba ang limitasyon ng isang biro o joke? It becomes a crime and penalized under the revised penal code kung threat yan. A threat is simply doing something, threatening to do something wrong to a person or committing, doing something wrong amounting to a crime to a particular person. So it depends upon the intent. The person to whom it is addressed should also feel threatened. Dagdag pa ni Atty. Cayosa, pwede raw kasuhan si Digong ng sino mang senador na nakaramdam ng takot. No comment naman ang palasyo sa pahayag na yan ni dating Pangulong Duterte. Nagbabalita mula sa Frontline, Ria Fernandez, News 5. Sa ibang balita, umaali-aligid pa rin ang monster ship ng China malapit sa ating Exclusive Economic Zone o EEZ. Ayon sa impormasyon ng Canadian Embassy sa Pilipinas, namataan ang barko malapit sa Paracel Island na kontrolado ng China. Nasa kanluran lang ito ng Baho de Masinloc. Ang monster ship na yan ang ginamit ng China para magsagawa ng iligal na pagpapatrolya sa loob ng ating EEZ. Una raw itong nakitang papunta sa direksyon ng Recto Bank bago kumabig sa direksyon ng Paracel Island. Patuloy naman ang monitoring ng ating pwersa tungkol sa mga aktibidad ng China malapit sa ating EEZ. Ibabalik na po ng Toll Regulatory Board ang cashless toll collections sa mga tollways sa bansa simula March 15. Ibig sabihin po niyan, kailangan ng magkaroon ng Electronic Toll Collection o ETC device o kaya na may Radio Frequency Identification o RFID stickers ang mga sasakyang dadaan sa tollways. Papayagan pa rin naman daw na makapasok sa toll plazas ang mga walang RFID pero i-issuean sila ng Temporary Operator's Permit o Show Cause Order. Layo ng bagong pulisya na pabilisin ang toll transactions at maibsan ang traffic sa mga expressway. Sa weather update, posible ang mga pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa ngayong weekend. Sa forecast ng Pag-asa, patuloy na magpapaulan ang shear line o banggaan ng mainit at malamig na hangin, partikular sa Batanes at Babuyan Islands. Intertropical Convergence Zone o ITCZ naman ang nagdudulot ng mga pag-ulan sa Davao Region, Zamboanga Peninsula, Barm, Sultan Kudarat, Lanao del Norte, Sarangani at nalalabing bahagi ng Mindanao. Habang easterly, so mainit na hangin mula naman sa Dagat Pasipiko ang umiiral dito sa Metro Manila, Mainland Cagayan, Isabela, Aurora, Quezon at nalalabing bahagi ng bansa. Samantala, patuloy na binabantayan na Pag-asa ang low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Huli itong namataan sa layong 510 kilometers timog kanluran ng Pag-asa Island sa Palawan. Ayon sa Pag-asa, maliit ang tsansa na ito'y maging bagyo. Wala na rin daw itong epekto sa ating weather system. Susunod, magsasaka, tinaga at sinaksak ng kapwa magsasaka. Dalawa sugatan matapos mabangga ng nag-counterflow na sasakyan. Pag-imprenta ng mga balota para sa Bilang Pilipino 2025, puspusa na. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas Weekend.
Dalawang sugatan matapos mabangga ng nag-counterflow na sasakyan sa Negros Oriental. Ilang beses ding muntik makasapul ng iba pang motorista ang driver na isa palang dayuhan. Nasa frontline ng balitang yan si Rainiel Pawid. Napapasigaw sa nerbyo sa mga kumukuha ng video habang humaharurot ang nagka-counterflow na sasakyan sa National Highway sa Bacong, Negros Oriental nitong Huwebes. Sa isang punto, muntik pang makasalubong ng sasakyan ang isang bus. Huminto lang ang nagka-counterflow nang mabangga na ang isang motorsiklo. Sugatan ng rider at backride ng motor na agad namang dinala sa ospital. Dinala naman sa presinto ang driver na nag-counterflow na sasakyan na isang dayuhan mula sa New Zealand. Ayon sa ilang testigo, nagmamadali raw ang dayuhan dahil nahirapang huminga kaya nag-counterflow. Sasampahan siya ng kaukulang reklamo. Arestadong magsasaka na yan na kinilalang si alias Pedro matapos saksakin ng kapwa niya magsasakang si alias Antonio sa MacArthur, Leyte. Nabawi mula sa sospek ang bolo na ginamit sa krimen. Ayon sa sospek, binugbog siya ng biktima ilang linggo na ang nakalilipas kaya rumesbak siya at tinaga ito. Nagpapagaling na sa ospital ang biktima. Sinampahan naman na ng reklamong attempted homicide ang sospek. Pinaghahanap ng mga otoridad ang isang drug suspect na umeskapo sa entrapment operation sa Tabuk City, Kalinga. Naiwan ng sospek ang 19 na gramo ng bloke-blokeng marijuana. Nagkakahalaga yan ng higit 2 milyong piso. Sinusuyod na ng mga otoridad ang mga kalapit na lugar para mahanap ang sospek. Nagbabalita mula sa frontline, Rainiel Pawid, News 5. Ipinakilala na ng Partido Federal ng Maharlika o PPM ang mga pambato nito sa pagkasenador sa Bilang Pilipino 2025 at ang kanilang lineup pinaghalong kandidato mula sa mga kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at administrasyon. Live mula sa San Juan City, nasa frontline ng balitang yan, nagbabalik si Rainiel Pawid. Rainiel, sino-sino ba ang mga ito at may mga bagong plataporma bang inilatag ang mga partido? Nikki, trabaho, edukasyon at federalismo, yan nga yung mga platapormang tututukan ng Partido Federal ng Maharlika. Anila, sa oras na gumulong na itong federalismo ay magiging pantay na ang pondo ng mga rehiyon sa ating bansa. Isang araw matapos ang Valentine's Day, ipinresenta na nga ng Partido Federal ng Maharlika o PPM ang kanilang mga manok sa pagkasenador sa Mayo. Ang PPM ay kilalang partido na kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa isang press conference, buena manong dumating si Attorney J.V. Hinlo. Isa sa kanyang ipinangako ang mga hakbang upang tuldukan ang korupsyon sa bansa. Nagsisimula raw ang katiwalian sa mga politikong nagbabalat kayo na tumutulong sa mahihirap. Panahon na rin umano para maging edukado at makabansa ang maraming bilang ng mga Pilipino. Pakinggan natin ang kanyang pahayag. Anong ginagawa ng ating mambabatas? Ayuda, papalinyahin kayo, linya, bibigyan ng pera, pasalamat na sila. Kawawang Pilipino, ginawang pulubi. We have to introduce the subject Philippine Patriotism and Ethics Studies from grade 1 to college. Bibigyang pansin din umano ni Hinlo ang pagbibigay pensyon sa mga OFW. Present din si Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta. Kanyang binigyang diin ang pagpapalakas ng agri-sector para sa paglago ng ekonomiya. Kabilang sa senatorial line-up ng PPM, sina former Executive Secretary Vic Rodriguez, abogado at doktor na si Joey Montemayor at dating Senador Gringo Honasan. Inendorso rin ng PPM sina re-electionist Senators Amy Marcos at Francis Tolentino, former Senate President Tito Soto at maging sina Senador Bongo at Bato de la Rosa. Nikki, ilan nga sa mga humabol dito sa press conference na ito ay ang adopted na kandidato ditong PPM na si Attorney Raul Lambino. Nagpasaring siya doon sa mga nagsasabi na yung kanilang grupo o ilan sa kanilang miyembro ay pinabili lamang umano ng suka at dumiretso na nga sa Senado. Aniya, yung dekadang legal experience niya sa pag-aabuga siya ay swak na swak umano sa pagbuo nga ng mga batas sa Senado. Nikki. Maraming salamat, Rainiel Pawid. Aabot na sa 30 milyong balota ang naimprenta ng COMELEC para sa Bilang Pilipino 2025. Ayon kay COMELEC Chair George Garcia, katumbas yan ng higit 40% ng mga target nilang maimprenta
na 72 million na balota. Sasailalim pa sa verification ng mga balota para masigurong tama ang pagkakaprint at pagkakagupit ng mga ito. Sa kasalukuyan, nasa higit 5 milyong balota pa lang ang sumasailalim sa verification. Sisikapin daw ng COMELEC na matapos ang verification pagdating ng Abril. Nasungkit po ng mga pambato natin ang ginto sa men's curling sa Asian Winter Games. Ito po ang kauna-unahang gold ng Pilipinas at highest win sa Southeast Asia sa kasaysayan ng palaro. Nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyu. Sa harap ng daang-daang sports fans sa Harbin, China, napahanga ng Philippine men's curling team ang buong Asia. Tinalo ng mga Pinoy ang powerhouse South Korea sa gold medal match para sa Asian Winter Games. Final score, 5-3. Sa exclusive interview ng News 5, halos hindi pa rin makapaniwala ang national team sa kanilang historic championship. Ito kasi ang kauna-unahang gintong medalya ng Pilipinas para sa Asian Winter. It feels absolutely amazing, but it's kind of surreal because we always had the goal to get a medal. And we thought maybe we can get the bronze. And then yesterday we had a big game against China and we're going for gold. And yeah, it feels absolutely amazing. Bago makuha ang ginto, lumusot muna sa butas ng karayom ang national team. Una nilang tinalo ang powerhouse Japan sa qualification game. Saka pinataob ang China sa semifinals. It feels incredible. It feels incredible to be representing the Philippines in order to make history. It feels special that it was this team, that these group of people who bonded and worked hard together, and everything is paying off as we see with today's result. Pero paano nga ba nilalaro ang curling? Bawat isang koponan ay may 4 na miyembro. Target nilang ma-slide ang granite rack na pamato patungo sa target or bullseye. Pero kailangan nilang tansyahin ang lakas ng tulak, lalo't madulas ang ice surface. Kailangan ding banggain ang pato ng kalaban. So the thing is with curling, it's made for Filipinos because Filipinos are very good at dart, billiard, and pool, and bowling. Curling is very similar. It is a lot of strategy. It has a lot of being accurate. Dahil sa panalo, pang-5 na ang Pilipinas sa medal tally ng Asian Winter Games. Next target ng men's curling team na mag-qualify naman sa 2026 Winter Olympics na gaganapin sa Italy. Nagbabalita mula sa frontline, Ian Suyu, News 5. Susunod, pagsabog sa isang mall sa pool sa dashcam. Bata nagulungan ng sasakyan sa parking lot. At UAAP Season 87 Men's and Women's Volleyball umarangkada na. Huwag po kayong bibitiw mga kapatid. Magbabalik ang Frontline Pilipinas Weekend. Nangampanya ngayong araw sa Davao del Norte ang ilang senatorial candidates ng administrasyon. Baliwala raw sa kanila kahit pabalwarte ito ng mga Duterte. Live mula sa Davao del Norte, nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. Maricel, gaano ba sila kakumpiyansa na makukuha pa nila ang boto ng mga kapatid natin dyan? Kaya nga na sinabi mo, dito sa probinsya ng Davao na kilalang balwarte ng mga Duterte, ginawa ang ikatlong kampanya ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas kung saan inaasahan din na darating si Pangulong Bongbong Marcos. Pero kahit pa sabihin na kilala itong balwarte ng mga Duterte, hindi ito alintana ng mga senatorial candidates ng administrasyon. Higit 80% ng boto sa Davao del Norte ang nakuha ni Pangulong Bongbong Marcos dito sa Davao noong 2022 presidential elections. Pero nung panahon na yun, kaalyado niya pa si Vice President Sara Duterte. Kaya ang tanong, makukuha pa ba ang parehong boto para sa administrasyon ng mga kandidato
kandidato gayong maasim na ang samahan ni na PBBM at VP Sara. Paliwanag ng alyansa, mas importanteng makaikot ang mga kandidato sa mas maraming lugar para ipaliwanag ang kanilang nagawa at gagawin pa. Narito ang mga pahayag ni Tulfo, Binay, Abalos at Pacquiao. Remain impartial, because if you will say that you will be in favor of Vice President Sara, you have no business being in the Senate or the impeachment court. Mag-inhibit ka na lang. Pag sinabi mo naman na hindi, guilty yan kahit ano mangyari. Again, the same thing, you know. So you just have to be impartial. Now, as far as Balwartes is concerned, let me be very blunt. Senatorial ito, take 12 eh. You get 35% of the votes nationwide, you win. 100% you will be in the top 12. Yun ang technique dyan. And I told my friends who approached me na mga tumatakbo sa Senado nung araw pa hanggang ngayon. So, getting 35% from Mindanao, that's a big thing already. You don't need that much. You need 35% nationwide. So, Balwarte usapin, if one-on-one ang pinag-uusapan, Maricel, mabigat ang may mga Balwarte. Dagdag ni dating Senate President Tito Soto, hindi big deal ang mga Balwarte kung midterm elections dahil 35% lang naman daw ng nationwide vote ang kailangan para manalo. Nagiging mabigat din daw ang hatak ng Balwarte kapag presidential elections na ang labanan. Giit pa niya, sakaling pala rin sila na manalo sa Senado at maging bahagi ng impeachment trial laban kay VP Sara, hindi ito dapat maging issue sa mga supporters ng BC. Kasama rin sa press briefing kanina si Senador Kasama rin sa press briefing kanina si Senador Francis Tolentino. Wala sa press wall si Bong Revilla at Tito David, pero kanina lamang nakita natin na present ang dalawa at nagbigay ng atin ng pahayag dito sa campaign rally. Wala naman sa kampanya ngayong araw sina Senador Pia Cayetano, Amy Marcos at Ping Lacson dahil may prior commitment daw ang mga ito, habang si Camille Villar naman merong sakit. Jester, inaantabayan na lamang natin ang pagdating ni Pangulong Bongbong Marcos ngayong hapon para magbigay ng kanyang pahayag at i-endorso itong mga kandidato ng administrasyon. Tapos lang magsalita ang lahat ng mga senador, pero bukod dyan, hinihintay natin kung magbibigay ba ng reaksyon si PBBM sa mga pambatikos at parinig ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Jester? Nag-uulat mula sa Davao del Norte, maraming salamat Maricel Halili. Samantala, nagdeklara na ng dengue outbreak ang Quezon City LGU dahil sa dumaraming kaso sa lungsod. Karamihan po sa tinamaan, mga menor de edad. Nasa frontline ng balitang yan si JC Cosico. Hindi pa man opisyal na nagsisimula ang tag-ulan, pero heto't dumarami na ang mga nagkakadengue sa Quezon City. Sa datos ng LGU mula January 1 hanggang kahapon, umabot na sa halos 1,800 ang dengue cases sa lungsod. Karamihan sa mga kaso, mga batang edad 5 hanggang 17. 10 naman ang namatay kung saan 8 ang menor de edad. Karamihan, hindi raw agad nakapagpatingin sa doktor. Kasi napapagkamalan lang nila yung lagnat is just an ordinary fever. Hindi nila sinususpecha na ito ay dengue. Dahil sa pagdami ng mga kaso, nagdeklara na ng dengue outbreak ang QC-LGU. Hindi po natin layunin na takutin ang publiko at magpanik ang lahat. Sa halip, ang nais natin ay maging mas alerto at mas conscious ang publiko para agad din sila makakilos. Ang nakikitang dahilan ng LGU sa pagsipa ng mga kaso, ang panakanakang pag-ulan pati climate change. So, yun yung kasi kalaban natin pagdating sa dengue. Patuloy yung pagdami ng breeding sites.
Isa sa mga binabantayan ng LGU ang Barangay Batasan Hills na nakapagtala na 133 cases. Pinakamarami yan sa buong lungsod. Dito ko nakilala si Mona Lisa na nag-aalaga sa 17 anyos niyang pinsan na tinamaan ng dengue. Halos isang linggo raw na confine ng kanyang pinsan at kagagaling lang ngayong buwan. Kaya mas nag-iingat na raw sila ngayon, lalo't may congenital heart disease ang kanyang pinsan. Nakakatakot din. Kasi sabi nila nakakamatay eh. Kaya syempre tulad niya, PWD, syempre alaga ko siya eh. Natakot ako syempre para sa kanya. Sa buong Pilipinas, umabot na sa higit 28,000 ang dengue cases hanggang nitong February 1. 40% na mas mataas yan kumpara sa parehong panahon noong isang taon. Kabilang ang Metro Manila, Central Luzon at Calabarzon regions sa nakapagtala na pinakamaraming kaso ng sakit. Matataong lugar yan. Pagka magkakadikit kasi yung mga istruktura, magkakalapit yung mga tao, mas madaling maghawaan. Kaya paulit-ulit nilang panawagan sa publiko, sumunod sa 4S strategy o search and destroy, secure self-protection, seek early consultation at support fogging and spraying para mapigilan ang pagkalat ng dengue. Pero bukod sa dengue, binabantayan din ng DOH ang iba pang sakit gaya ng leptospirosis at influenza-like illness o malatarang kasong sakit. Lahat sila kapag maagang naikonsulta ay naiiwasan natin yung malubhang simptomas at lalo na yung pagkamatay. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Apat ang nasawi habang 26 ang sugatan sa hinihinalang gas explosion sa isang mall sa Taiwan. Kita sa isang dashcam video ang biglaang pagsabog mula sa ika-12 palapag ng gusali. Bumulusok pa ang ilang debris habang bumalot din ang makapal na usok. Pawang mga turista pa raw ang ilan sa mga nasugatan. Isang ginagawang food court umano ang pinagmulan ng pagsabog. Patuloy ang investigasyon sa insidente. Sa India naman, patay ang isang 5 taong gulang na lalaki nang magulungan ng sasakyan. Kita sa CCTV ang pagkaripas ng takbo ng bata hanggang sa madulas at saktong nagulungan ng paparating na kotse. Agad namang huminto ang driver ng sasakyan na pinagsusuntok ng ama ng bata. Nasampahan na ng reklamo ang nakasagasang driver. Para sa mga kapatid natin volleyball fans, oras na po para maghampasan na ulit ng balls sa pagbubukas ng UAAP Volleyball Tournament. Bigatin ang mga laro ngayong araw, kaya't talagang ang mga fans panalo. At live po mula sa Pasay, nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyu. Ian, kamusta ang opening games ng UAAP Volleyball Tournament? Andre, hampasan season is definitely on sa pagsisimula ng bagong yugto ng UAAP Volleyball Tournament dito sa Mall of Asia Arena. Ang mga fans nga, kanya-kanya ang cheer at hiyaw para sa kanilang mga paboritong koponan sa men's at women's tournament. Sa ngayon nga, ongoing ang 5th set battle sa pagitan ng UP Fighting Maroons at ng UE Lady Warriors. Sa ngayon nga, lamang pa ang UP sa score na 10-8. Pero bago yan, una lang nagtapat ang mga men's team kaninang umaga. Pasabog agad ang naging paghaharap ng UP Fighting Maroons at UE Warriors kung saan inabot din ng 5 sets ang laban. Bago yan tuluyang makuha ng Fighting Maroons in 5 sets. Sa pangalawang laro naman, maagang pumondo ng panalo ang FEU. Matapos nilang pataubin ang last year runners-up na UST Growling Tigers. Naging crucial rin ang tinamong injury ni men's volleyball MVP Josh Ibanez sa gitna ng laban. Dahil dyan, nakuha ng tama raw ang panalo in just 4 sets. Andre, sa ngayon nga patuloy pa rin ang 5th set battle sa pagitan ng UP at ng UE. At mamaya, para naman sa main event natin, inaabangan na ng maraming fans ang tapatan sa pagitan naman ng UST at ng FEU. Bukas rin, blockbuster match dahil magsisimula na ang title retention campaign ng defending champions na NU Lady Bulldogs kontra sa powerhouse Lasal Lady Spikers. At yan ang latest mula dito sa MOA Arena. Andre? Exciting volleyball season na naman. Maraming salamat, Ian Suyu.
Star-studded ang global mega premiere ng drama series na The White Lotus Season 3 sa Bangkok, Thailand. Present dyan si Blackpink Lisa para sa kanyang acting debut. Silipin natin sa report ni MJ Marfori. It's the hottest event in Hollywood. Ang mga superstars mula sa iba't ibang dako ng mundo nandito sa Southeast Asia para sa global mega premiere ng serye na The White Lotus Season 3 dahil dito sa Thailand ang setting ng latest season sa Max. Sawadika! We're here sa Bangkok, Thailand para sa Emmy Award-winning series na The White Lotus. Siyempre, talagang nangunguna tayo dito sa green carpet para makatsikahan ang mga Hollywood stars. At guess what? Bida rin po kasi dito, no? In her first acting job, si Blackpink Lisa. At marami rin mga Filipino stars ang makikipag-rubbing elbows dito sa red carpet. Kabilang ng ating dabarkads na si May Mendoza. Let's go! Boom! Si phenomenal superstar Mengay, showstopper sa kanyang sleek bob at blanket mwa gown. Habang strutting the carpet, big fan pala siya ng The White Lotus. Trending pa nga ngayon ang litrato nilang dalawa ni Thai superstar Bright Batchirawit na nandito rin sa event. At baka naman, kung papalari na sa Pilipinas gawin ang The White Lotus, Gina G daw si Maine na maging part ng series. Alam mo, sana nga magkaroon sila sa Philippines. Mag-audition talaga ako. Present din sa green carpet si Solenn Youssef at Kylie Versosa. Pilipinas represent talaga. Center of attention syempre, sila Lisa in your area. Ito ang first acting job ni Lisa ng Blackpink. Pero pasabog na ang aabangan sa kanyang role bilang si Mook na resort worker ng The White Lotus Season 3. Juicy. อาหารไทยหรือ The White Lotus นะฮะ spicy, juicy, and crazy. Kasama rin sa series sina Jason Isaacs, Patrick Schwarzenegger, Parker Posey, Michelle Monaghan, at marami pang iba. Showing na yan sa Monday sa Max at sa Signal Channel 53 at 210. On screen man o sa real life, close raw talaga ang Korean stars na sina Park Bo-young at Choi Woo-sik. Kaya naman very real ang kilig feels ng tambalan nila sa Mellow Movie. Nasa frontline ng balitang yan si MJ Marfori. Instant kilig with a side of showbiz. Yan ang bingeable at Valentine's Day drop ng K-drama series na Mellow Movie. At ang latest A-list superstar pairing, walang iba, kundi si Wooga Boy Choi Woo-sik at strong girl Bong Soon Park Bo-young. Teaser pa lang na no holding back na ang dalawa sa pakilig. I think because we are the same age, we really felt comfortable around each other. We felt very much at ease when it was, exchanging ideas or chatting a lot. I found it to be very comfortable with her. And because I think we laugh at the same things, we have a very similar sense of humor. We just had a lot of fun. Every day on set with Woo-sik was just filled with moments of joy. He just has this energy that makes you laugh all the time. And so even though in reality we are both quite cautious characters by nature, I think we got to become very close friends from the beginning, and that helped a lot with our chemistry too. Ooh, talaga ba? Close friends? Bukod sa romance aspect, may pasilip din ang Mellow Movie sa journey ng mga tao sa entertainment industry sa Korea. Ang role nga ni Choi Woo-sik, magsisimula bilang best actor na magta-transition bilang isang film critic. I think I was very lucky because the character Ko-gyum actually goes through a very similar series of growth, just like my actual past. And as you might know that I also started out as a background actor in the beginning. And so taking on this character brought back a lot of fond memories. Kasama rin sa Mellow Movie si Lee Jun-young at John Seon-hee. Ready na to binge ang Mellow Movie sa Netflix. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Susunod, kampo ni 21 members ng Dara Park nagbabala laban sa mga naninira sa K-pop star. At Gilas Pilipinas, may buena manong panalo sa Doha International Cup.
Tuloy-tuloy ang balitaan sa Frontline Pilipinas Weekend. Mga kapatid, sulit ang puyatan kagabi kasi naka-comeback win ang Gilas Pilipinas kontra Qatar sa unang laban nila sa Doha International Cup. Natambakan ng Qatar ang Gilas ng hanggang 11 points noong third quarter. Pero nanatili ang composure ng national team at unti-unting humabol. Final score 74-71 pabor para sa Gilas Pilipinas. Pinangunahan ni Dwight Ramos ang Gilas sa likod ng kanyang 15 points at 2 rebounds. Sinundan siya ni Abay Junmar Fajardo na nakapagtala ng 12 points at 7 rebound. Solid din ang laro ni Justin Noy P. Brownlee at Scotty Thompson. Sunod na mga kalaban ng Gilas ang Lebanon alas 11 ng gabi, oras dito sa Pilipinas. Nagbabala ang management ni 21 member Sandara Park sa mga naninira laban sa kanya. Giit nito, idadaan nila sa legal na aksyon ang mga paninira laban kay Dara. Nag-ugat yan sa viral YouTube video ng K-pop star kung saan ni-reveal niya na may nakadate siya na 14-year-old guy noong siya'y 19 years old pa lamang. Chika ni Dara, nagpanggap daw siyang 16 years old noon. Paliwanag ng K-pop star, bata at inosente pa kasi siya at that time. Pero hindi yan nagustuhan ng ilang netizens. Deleted na ang bahagi ng video na yan sa YouTube ni Dara. Nakiusap din ng YT channel na iwasan ang anilay pagkakalat ng malicious comments laban sa K-pop star. Extended ang Valentine's celebration ngayong weekend. Ang ilan, hindi na lang basta nag-couple date, kundi nag-family bonding na rin. Kaya live mula sa Santa Rosa, Laguna, nasa frontline ng balitang yan, si Faith Del Mundo. Faith, kumusta naman ang atmosphere dyan? Yes, Andre, alam mo ba, imbes na usual date ay chillax post-Valentine celebration ang pinili ng karamihan sa mga namasyal dito sa kilalang amusement park sa Santa Rosa, Laguna. Sa dami ng magsing-irog na nag-weekend date, iisipin mo ngayong araw talaga ang Valentine's Day. Isa na riyan ang engaged couple na sina Roy at Regine na ngayon lang ang time na mag-date dahil parehong may pasok sa trabaho ng weekdays. Para ma-release naman yung stress galing work. Para iba naman. Ang daming tao sa mall din po eh. Ang pamilya kulong na naman mula Cavite. Dito na rin naisipang mag-date kasama ang kanilang mga anak. Perfect date daw kasi ang amusement park na ito dahil maraming rides at attraction na pwedeng puntahan. Sa February 21 and 22 naman, magpe-perform dito sa Victoria Park ang ultimate violin hero ng Itbulaga na si Dominic Casacop. Kung rides ang trip nyo, marami niyan dito mula sa kalma lang na hanggang sa extreme. Ang kakaibang attraction dito ang e-kaleidoscope. Ito ay inflatable interactive trampoline na maaari kang tumalon-talon at pakiramdam mo lumulutang ka sa solar system. At magkakaroon ka ng perfect picture! Yes, bukas ang amusement park dito sa Santa Rosa, Laguna simula alas 11 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Simula yan Miyerkules, araw ng Miyerkules hanggang Linggo. Kaya doon sa mga gusto pa mag-post-Valentine, pwede pang humabol dito. Jess. Okay, Faith, may oras ka pa. Pwede ka pang bumalik dun sa trampoline. Maraming salamat, Faith Del Mundo. Susunod, babaeng 300 kilos ang bigat. Kinailangang isakay ng tow truck para maisugod sa ospital. At ngayong Single Awareness Day, patok ang isang pasyalan sa mga taong may hugot. Ang pasok sa'yo yan, Jess, ha? Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Pilipinas Weekend! Wala, yan
nakalagay na tanong, kailangan kong kumustahin. O, kamusta yung Valentine's Day? Cliffhanger yung cliffhanger. Ikaw, kayo. Unahin ba natin tong... Umauna ka na. Siyempre, pang-pitong Valentine's na namin ni Pawi Boss. Happy Valentine's ulit. So, kumain kami ng lunch kahapon. Okay naman, kasi may trabaho sa gabi. Tama. Siyempre, Ikaw, Nikki. Ikaw. Ito. Ako naman, every year naman, meron akong pa-flowers galing sa tatay ko. So, hindi ko nararamdaman. Anong binigay ni Drake? Meron ding time para mag-almusal. Dahil busy ako for the rest of the Ikaw, Jester. Oo, balik tayo sa'yo po. Gumimik kami nila Ruth Cabal nung gabi. Yun parang pinakamasaya yung celebration niya. Baka kayo magka-developan na rin, ha? Wait, may jowa yun. Ganyan. Easy. Kalma. Grabe si Andre. Ito sa mga kapatid ho nating malamig ang Valentine's Day. Pwede niyong ilabas ang hugot sa isang pasyalan sa Makati. Silipin natin yan kasama ang ating weekend buddy na si Mondi Lopez. Para sa mga team single at team sawi, tayo nang magbunyi. Tapos na ang Fair 14. Yahoo! Pero alam mo yung feeling na maluluha ka na lang bigla. Uy, teka, bawal na nga ang senti, di ba? May isang pasyalan sa Makati kung saan mailalabas ang hugot single mo. Welcome na welcome dito ang mga hopeless romantic na gaya ko. Ang purpose po kasi talaga ni Rage Room is to release or masabi mo, ma-express mo yung sarili mo in legal way. So, kapag nandito po kayo sa loob ng Rage Room, wala pong magja-judge sa inyo. At bago ka magbasag at manira ng gamit dito, safety first. May dingding kang masasandalan, masusulatan ng iyong hugot. Special mention sa'yo, ikaw nga na nanonood ngayon, ganito ka na dapat sanang iwan sa'yo. Ready na rin ang mga bote. Ihagis at basagin mo na ang sama ng iyong loob. Ito, para sa mga taken for granted. Para naman sa mga pinuyat, pero hindi ginawa. Dito sa Rage Room, hindi lang bote ang pwede mo basagin. Dahil nga sa visit mo sa ex mo, pwede mo gamitin itong monitor na ito. Tama yan? Pwede mo siyang basagin ng basagin. 300 pesos. Ito rin, itong microwave na to. Kung hindi ka makontento sa monitor, basagin mo rin siya. Pero yung sobrang galit mo, dahil iniwan ka bigla o ginose ka. Ito, 40 inches. Magkano yan? 600 pesos. Imagine nyo, magastos pa ng magalit. Pero malalabas mo yung galit mo. Lalo ka sa ex ko. Itong ex ko, naalala ko na naman talaga eh. Pero para sa sawing si Adrian, G lang siya kahit magkano. Mailabas lang ang galit sa relasyong pinagdaanan. Okay, masaya. Nakalabas ko lahat ng galit ko. At matapos ang hugot, chill time naman. At kung ang hashtag mo naman sa love life ay willing to wait, bakit hindi mo subukan ang blind date? Gaya na lang ng gimmick ng isang computer shop dito sa Marikina. Kaya ako naisip na magkaroon ng blind date is actually to give chance din yung ibang mga single, lalo na February, alam naman natin araw ng mga puso. May magandang searcher at 3 makikisig na searches. Kasama ako yan. Ay! Pagalingan na sagot ang labanan para makakuha ng green flag kay searcher. Isa akong adobo. Sinigang. Asim. Maasim man sa inyong paningin pero hahanap-hanapin pa rin. Pesto. Mata. Pata din. Braso. Flex mo. Uunahin kita sa lahat. Kaya ko mag-provide. Isasama kita sa papasyalan ko. Kakain tayo together. Sama rin kita sa TV. O, sisikat ka. At ang napili sa huli, syempre, ang inyong weekend buddy. Kung ikaw naman ay nagmamadali na magkaroon ng labi-dabi bago matapos ang love month, pwede mo rin subukan ang speed dating. May time limit para kilalanin ang bawat isa. Then, lilipat ka naman sa kabilang table. Getting to know each other ang pig hanggang sa mapusuan mo ang swak sa'yo. At kung single ka talaga by choice, enjoy lang sa pagkain o gala kahit mag-isa. Ako, di bali ng single, kesa mapunta sa maling tao. Pinagpalit mo ako sa pangit! Mondi Lopez, News 5. Shoutout sa'yo, pangit. Salamat, Mr. Pafol, Mondi Lopez. At yan po, mga impormasyong dapat ninyong malaman. Mga balita para sa may alam at may pakialam, samahan niyo po kami ulit bukas simula 5:00 ng hapon. At kami ang inyong mga kasangga sa Frontline Pilipinas Weekend.